Binigyan pansin naman sa pagpupulong ng Committee on Local Government sa Kamara ang pagpapaigting sa sistema sa mga lokal na gobyerno, gayon din sa pamumuhay ng mga residente nito. Si Faith Santiago, una sa balita. Sa naging talakayan, isinulong ang mga panukala na naglalayong amyendahan ang existing Seal of Good Local Governance Act. Kabilang dito ang paglalagay ng Grassroots Financial at Economic Literacy Program bilang karagdagang kriteria sa pagdetermina ng mga LGU na makakakuha ng Seal of Good Local Governance. Sa pamamagitan nito, layuning ma-empower ang mamamayan sa pamamagitan ng practical financial education, gaya ng budgeting, saving, responsible borrowing investment, entrepreneurship at long-term financial planning. Iginiit ni Parañaque 1st District Representative Eric Olivares na ang good governance ay dapat nagbibigay din ng lakas pang-ekonomiya sa mga tao, hindi lang naghahatid ng serbisyo kundi nagpapalago rin ng isang financially capable na komunidad. For it is only through an informed citizenry that the Philippines could have a realistic chance of eradicating extreme poverty in all forms by 2030. Samantala, tinalakay din ng Public Governance Meritocracy Act na magpapatatag ng isang performance measurement system upang palakasin ang kultura ng meritocracy sa gobyerno, kasama na ang pag-amyenda sa ilang probisyon ng Seal of Good Local Governance Act. Ang reformang ito ay target matugunan ang ugat ng mga suliranin gaya ng korupsyon sa pamamagitan ng mas transparent na pamamaraan ng pagsukat ng performance. Sa kanyang sponsorship message, binigyang diin ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia ang mga maaaring hakbang kapag naipasa ang panukala, kabilang na ang pag-institutionalize ng Modified Human Development Index o HDI para sukatin ang kalidad ng buhay sa mga LGU at national agencies. LGUs and NGAs who consistently perform well according to the indicators of the index will be recognized and given incentives, while those who see sustained decrease in their indicators may face disincentives. And this will be done in context. Ilan sa mga dimensyong pagsusukat sa index ay health, education, economic standards, peace and order, public safety at consumer prices o affordability. Samantala, pinagtibay naman ng komite ang pagtiyak na mananatili ang impartiality sa pagpapatupad ng mga reformang ito. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa balita, Congress TV.